Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kangin, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits. And Tambertamsa 2x2 sa DZRH. Magandang umaga, kumbachero, kay Kuya Anton Peña. Anton. Ay, Kuya Anton! Kuya Anton Peña. Nasaan ba si Kuya Anton ngayon? Sa Manchester. Sa Britain North. Doon daw ang... Great Britain. Oo. Pero umuwi sila ngayon. Meron yatang klase sa Lunes. Aba, ganun ba? Welcome back. Sarap daw makinig sa 2x2 ng live dito sa Pilipinas. Pwede naman live sa UK. Pwede naman sa Gran Britanya, sa Facebook o kaya sa YouTube. Ang sinasabi niya, sana makausap natin ng DICT. Ang sinasabi niya, dapat din daw mag-ingat ang mga matatanda na nakatutok sa gadget dahil sila yung madaling nai-scam lalo na sa UK at saka sa US. Totoo yan. Ang dami daw pong matatanda na nai-scam, madaling mapaniwala. Ingat-ingat yan. Magandang umaga rin kay Kuyang Israel Flores. Aba? Lagi ring nakatutok. 24 oras. Diyan saan sila? Sa Davao? Davao ba? Sa Tagum ba kayo, Kuya Israel? Magandang umaga po sa inyo. May kinukwento sa akin, kumbachero. Total na pag-usapan natin ng traffic. Meron daw ginawang flyover dyan sa Tagum. Baka na dadaanan mo to Kuya Israel. Meron daw kumbacherong flyover na ginawa dyan na pwedeng gayahin dito sa Metro Manila. Flyover na hindi maikli. Mahaba. So dadaanan niya ang ilang intersections na choke point. So isang mahaba. Medyo magastos pero mahaba. Lalampasan mo yung parang skyway na. Parang skyway, kumbachero. Kung di ako nagkakamali, mga 3 to 4 kilometers yata yung isang flyover. Hindi katulad nung ginagawa natin skyway flyover dito. Kaakit mo pa lang, pababa ka na. Kumbachero. Kaya wala din.
Wala ding saysay. Nilagpasan lang yung kanto, yung intersection. At saka ang daming ganyan dito sa atin. Nung nakita ko yung video, lumindol sa Davao Kumbatsero nakita ko yung video, gumaganon yung sumasayaw yung flyover, pero yung pala talaga disenyo niya. Sumayaw. Katunayan Anong na sayaw niya? napakatibay na parang mga Sway. flyover sa Never know how much I love you. Never know how much I care. Magandang umaga rin kay Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary Vince! Mukhang ang ginagawa nila kumbatsero ngayon ay binibigyan nila ng break yung ibang mga magagaling na district engineer. Tama. At yun ang ginawa nilang RD. Halimbawa sa Region 3, ang in-appoint po niya, kahapon lang to pinirmahan. Kapalit ni RD Dong Tolentino ay isang district engineer na ngayon po ay OIC Regional Director, si Engineer Arnold Ocampo. Magaling daw po itong si pagbutihin ninyo. Yung mga bagong inilalagay dyan, hindi naman habang panahon ititigil ang mga pagawaing bayan. Kailangan ituloy-tuloy yan. Kailangan lang mabago. Totoo. Kailangan lang malinis. Congratulations sa OIC RD Engineer Arnold Ocampo. Congratulations and good luck. Good luck. Pagbutihan ninyo, nakatutok ang mata ng bayan sa mga bagong talagang official ngayon ng DPWH. Ay, doon naman sa mga excited sa kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos dahil nabalita ang isinugod daw sa ospital. Sabi daw ng Pangulo, don't be too excited. It's not a life-threatening condition. Ang Pangulo daw ay, sabi ng Pangulo, I'm fine, I'm feeling very different from the way I was feeling before. The problem has been fixed. So may problema. Ito, pakinggan nga natin ang sinabi ng Pangulo. Sige, Mr. President, come in. President. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Ayun. Yan ang Pangulo sa panayam ng isang reporter. Si Auntie Claire. Ano daw? Diverticulitis. Hindi, ano ba, parang kuliti lang ba yun? Parang ba yun? Diverkulite? Kuliti. Narinig ko kuliti Diverticulitis. Ito daw, sakit na to ay prevalent amongst old people. Amongst old people. Kaya, ano sabi niya? Don't get too excited. Very common, especially with age. Ilang taon na ba ang presidente, Kumbatsero? 60, may 70 na ba, Pangulo? Wala pa yata. Baka mag-70 na, no? Ilang taon na, Mother, tingnan mo nga yung edar ng Pangulo. At kahapon din pala, marami siyang bisita Diverticulitis is a condition where small polyps called diverticular form the wall of large intestine get inflamed or infected. Sa bituka pala. Bituka. Sa tiyan. Diverticula. Small pouches. Where small pouches that form in the wall of the large intestine get inflamed or infected. Ayun. So sa tiyan. Common symptoms, lower left side of the abdomen. Meron daw pain. Ayun, meron palang ganon. May maramdamang sakit. Fever, nausea or vomiting, bloating. Ayan, bloating. Constipation or diarrhea. Constipation. At meron ding posibleng diarrhea. Loss of appetite. Ayan,
Ang possible causes daw niyan, Mr. President, ang dahilan, low fiber diet. Ayan. Chronic constipation, aging. Ayun nga. Oo. Obesity, smoking, lack of exercise. Ayan. O yan, yung mga karaniwang dahilan nung naramdaman ng Pangulo na yun. Pero hindi siya life-threatening nga. So yung kung 68 siya ngayon, magsi-69 pala. Magsi-69 pa. 68 years old ngayon ng Pangulo, magsi-69. Yun. Ayun. Ay, may nag-message sa atin, kumbatsero, taga Davao. Thank you po mga taga Davao. Si Ephraim Filosofo. Katunying ka, Jerry, 1.6 kilometers lang po yung flyover sa Tagum City, Davao del Norte. Dagang salamat po. Kahit na mahaba po. Mahaba po yung 1.6 kilometers na flyover. Meron ka ba nakitang mahabang flyover dito sa metro? Mahaba pa rin talaga 1.6 kilometers, mahaba po yan. Parang skyway nga rin. Sana mas marami ang ganon. Magastos, pero ang epekto sulit ang epekto sa ating traffic problem. General Sam Sagun, magandang morning. Ganon din kay Zara Pauline Jimenez Dolorito. Abay, birthday pala. Nagbe-birthday down under sa Sydney, Australia. Sabi nung tatay na si Soji Jimenez. At sabi naman ni Attorney Melvin Matibag, birthday daw ngayon ni dating NLRC Commissioner Attorney Nomer Villana. Attorney Nomer, happy 35th birthday at happy 38th wedding anniversary pala kay dating General Frank Mabanag at sa kanyang Frank Mabanag, misis, ang kanyang magandang misis. Yo. Ayan. At saka si Rudy Benaventura. Ma'am Ging Mabanag. Ayan. Si Rudy Benaventura na nakikitawa habang nakikinig. Samantala, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro daw next week. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katunying nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau. Posible na tumaas ng humigit kumulang 80 sentimo ang kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 45 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Ang gasolina naman maaari ang humigit kumulang 5 sentimo na bawas presyo o rollback. Kabilang sa mga binanggit na dahilan ni Romero ang trade tension sa pagitan ng Amerika at ng European Union. Gayon din yung optimismo sa demand ng China matapos ang mas mataas kaysa inaasahan na GDP din to at mas malakas na outlook para sa kanilang crude consumption. Hindi pa kasama sa pagtaya, sabi ni Romero, ang operating cost ng mga oil company at iba pang kaugnay na mga premium. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, January 23, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang mga kritiko na gusto siyang matsugi, huwag kayong ma-excite pagsakit ng tiyan dahil lang sa diverticulitis. Dalawang bagong impeachment laban kay Pangulong Marcos hindi tinanggap dahil wala si Secretary General ng House of Representatives. Atong ang posibleng nagtatago sa Cambodia, Zaldico nasa Mala Forbes Park na lugar sa Lisbon, Portugal ayon sa DILG. MMDA GM Eugene Torre Nicolas Torre parang Grandmaster kasi yung GM MMDA GM Torre handa na ibigay kay General Nartates ang 4 na estrelya.
Viral na Russian national na nagbantang magpapakalat ng HIV. Negatibo sa virus. Temperatura sa Baguio City bumagsak sa 11 degrees Celsius kahapon ng umaga. Lamig. Lamig. Bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil meron ng nanalo. Ang ating word of the day nga pala, kumbatsero, hindi natin naibigay kanina, yung grievance. 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 Ano ba yung grievance? Grievance sa hinaing. Mga hinaing. O kaya hinampo. Ayan, ganun. At yung mga madalas na may grievance, ang tawag doon ay reklamador. Ano? Kaya sila isinasalang sa investigasyon ng mga investigador. Kapag madalas na nagre-reklamo. Kaya nga madalas sa mga kumpanya merong komite ng mga reklamador Ang tawag doon, grievance committee. Nasa Barangay Karuhatan, Valenzuela, si Don Carlos. Don Carlos. Para mamigay ng pera. Don, go, go, go! Magandang morning, Jerry Katunying. Dahil nga Friday ngayon, nandito tayo ngayon sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City, kung saan kasabay ng pag-alsa ng mga tinapay. Aba, kinig na kinig. Pasok po tayo. Magandang araw po. Ano pong pangalan? Rochelle po. Sex, Ma'am Rochelle? Yes, get Ano bang pinagkakabalan sa buhay? Dito po, isa po akong tindera sa Cuevas Bakery. Shoutout po sa mga boss ko. Sa Cuevas. Masarap ang tinapay Opo, dyan. sa Sa Cuevas. Cuevas Ano bang pambato ng Cuevas Bakery, Ate Rosel? Pandesal. The best ang pandesal namin at saka yung Spanish namin. Spanish bread. Wow. Talaga. May pandikoko rin ba kayo? Yes po, meron po pero wala pang deliver ngayon. Wala pang Mamaya pa. Teka muna. Kung ba dyan mismo kayo nagluluto o dinideliver lang? Dati po dito kami nagluluto pero ngayon po, isa na lang po yung shop ng lutuan namin tapos deliver na lang po sa mga branch. Parang komisari, may komisari, tapos deliver dyan. Opo. Paano yung hot pandesal? Hindi na hot yun? O may Dito oven po, kayo may dyan? oven po ako dito sa sarili. Ako po yung nagluluto sa oven ng pandesal tuwing umaga. Kayo palang nagtitinda na baker pa? Matindi. Opo, slash bakery. Pero hindi kayo ang nagmamasa, no? Hindi po. Ayun. Ready na po siya na dito, tapos lulutuin ko na lang. Ayun. Ano gamit nyo sa pakikinig sa DZRH? Radyo, ito po. May hindi, cellphone. Yes po. Cellphone. Yung pala naman. Naka-cellphone. Tama. Matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH, Ma'am Rochelle? Matagal na po. Kailan? Nandito pa lang po ako sa Paco. Aba, tinan mo nga naman, nandun pala siya sa Paco. Sa Opo, Paco. Sa San Andres. Akala ko dati pala, sa Paco pa lang ngayon. Sa bake shop na. Anyway, thank you, Ma'am Rochelle. Si Don ang bahala sa inyo. Tutok siya sa DZRH, bigyan natin yan ng 1,000 pesos. At kapag ang ating word of the day, meron niyang mini component. Ano pong word of the day natin ngayon? Grievance. Grievance. Bigyan na yan ng DZRH Mini component. At syempre, ang Chinese New Year Medianoche Basket at ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabigat na Pride Detergent with fabric conditioner Korean Strawberry Bloom with stain away formula. 2 kilo na po yan. Kaya kahit anong daming labada, ubus po yan. Thank you sa Pride. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Rochelle. Thank you po. Maraming salamat po, Rochelle. At Don, Ikiling na yan mamaya Yang radyo na yan, yung mini component na yan, hindi lang kayo mga kapakinig. Pati yung mga bumibili diyan sa inyong sa Cuevas Bakery, pwede nang maraming salamat po. Ayan, okay. Kaya naman, sa mga gusto bang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malakas Promo, kasama pa rin ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don. 7:21 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Med. Champion detergent, tapat po sa inyo. BioFlu to our... Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power time
times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Pa ang naranasang lamig sa Baguio City nang bumagsak sa 11 degrees Celsius ang temperatura kahapon ng umaga. Kaya maraming residente ang tamad bumangon. Ito po ay mas mababa mula sa 13.2 degrees Celsius na naitala noong Miyerkules sa harap ng naranasang northeast monsoon o amihan sa Cordillera Region. Ang mababang temperatura kahapon ng alas 5 ng madaling araw ay kabilang sa pinakamalamig na naitala ngayong taon sa summer capital ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa paglakas ng amihan na karaniwang umaakyat sa peak sa pagitan ng December at February na minsan ay umaabot pa hanggang unang bahagi ng Marso. Ang pinakamababang temperatura na naitala ng Pag-asa sa Baguio ay 6.3 degrees Celsius noong December 18, 1961. Batang-bata pa si mother nun. Nagnegatibo sa HIV test ang Russian vlogger na inaresto dahil sa kanyang video na nagbabantang magkakalat siya ng HIV habang nasa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, negatibo sa naturang sakit ang dayuhang vlogger na si Nikita Shekhov. At nais lamang nitong mapukaw ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng kanyang online content. Gayunman, iginiit ng kalihim na nagdulot ito ng matinding takot at alarma sa publiko. Babala ni Remulla ang mga kaso ni Shekhov at ng ipinadeport na Russian vlogger ay malinaw na babala sa mga dayuhan na mambabastos ng mga Pilipino. Parehong Russian yan. Yung una din Russian, di ba yung nauna? Russian, o mananamantala sa kanilang pananatili sa bansa para sa mga offensive na online content. Sa ibang balita, maluwag sa kalooban ni dating PNP Chief Nicolas Torre ang paglipat ng kanyang 4-star rank kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ang nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro matapos silang magkausap ni Torre sa kanilang naging dialogo. Si Palace Press Officer pa pala naging taga-negotiator, naging negotiator. Nabigyang linaw rin anya ang kalituhan sa totoong status ng dating PNP chief. Kasabay nito ay ginit ni Castro na makatatanggap si Torre ng full benefits bilang dating 4-star general. The President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. Ayun lang naman din talagang gustong malinaw ni General Torre. Kahapon ba nung makausap natin? Kahapon ang umaga. Hindi pa malinaw sa kanya Alam niya siguro, kung hanggat may kaso, wala siyang benefits. Ngayon, kinlaro na sa kanya. Gusto niyo, ilamsam natin na general. Wala ba tayo dyan? Ayun.
Tinututukan ng mga otoridad ang lumutang na impormasyon na nasa Cambodia o Thailand umano ang most wanted ngayon sa bansa na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinusuri na nila ang naturang tip na nagmula mismo sa star witness sa kaso ng missing sabongeros na si Julie Patidongan. Git ni Remulla, may natanggap silang impormasyon na patuloy umanong nagpapatakbo ng online sabong si Atong Ang sa Cambodia kasabay ng paglipat ng ilang pogo operations sa Thailand-Cambodia border. According to the reports, meron na siyang operations ng online sabong doon based there in Cambodia. So baka nakaset up siya ng network doon. Kasi tanda mo lahat ng mga pogo lumipat from Manila to Cambodia. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Dagdag pa niya, nagkusa na silang mag-apply ng red notice sa Interpol dahil batid niyang hindi kayang bantayan ng Bureau of Immigration ang buong coastline ng bansa, kaya posibleng gumamit si Ang ng backdoor route palabas ng Pilipinas. Pinaniniwala ang nasa loob naman ng isang gated community sa Lisbon, Portugal, si dating Congressman Zaldico. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, base ito sa nagpapatuloy na surveillance ng mga otoridad sa ikadarakip ng puganteng dating mambabatas. Ayon kay Remulla, nakatira si Ko sa mala Forbes Park na lugar sa Portugal at halos hindi ito lumalabas ng bahay. Si Ko ay dinawit sa aligasyon ng budget insertions at manumalyang infrastructure projects sa bansa. Alas 7:32 ng umaga, Chityam Samdihun. Nasa maayos ng kalagayan si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang magdamag nitong pananatili sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Sa isang video message, ibinahagi ng Pangulo na kinailangan siyang obserbahan ng mga doktor dahil sa diverticulitis. Samantala, tinawanan lang ng Pangulo ang mga haka-haka ng kanyang mga kritiko at iginiit na hindi naman delikado ang kanyang kondisyon. Dagdag pa ng Presidente, exaggerated lamang ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang kalusugan, gaya ng inilutang ng mga kritiko na deadball na siya. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Si Pangulong Bongbong Marcos, dinalaw din pala ang Pangulo kahapon at mukhang nakipag-meeting na kagad doon sa bahay ng Pangulo. Ayan o, katakot-takot din pala. Ayun pala eh. Ayan o, sino to? Si Governor Rodito Albano. Dinalan mo ba ng President's Speech? Dapat para makarecover ka agad. Oo. Kasama niya si Speaker Boji D, si Majo, nandiyan din. At iba pang... At marami pang iba. Marami pang iba. Yeah. Samantala, dalawang bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang inihain sa Kamara, ngunit hindi tinanggap ng Office of the House Secretary General. Bukod pa ito sa unang impeachment complaint na inihain noong Lunes ni Attorney Andre De Jesus at inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Inihain ang dalawang bagong impeachment case ng Makabayan Bloc at grupong pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor, ngunit hindi tinanggap dahil nasa abroad itong si Sec Gen Cheloy Garafil. Dahil dito iniwan ng grupo ang kopya ng impeachment sa opisina ng House Secretary General. Handa namang bumalik ang grupo sa Lunes para formal na ihain ang reklamo. Alas 7:35, nagtatago pa rin sa Cordillera Autonomous Region si dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag. Ito po ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa harap ng patuloy pa ring paghahanap kay Bantag na isinasangkot sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Sinabi ni Remulla na nasa Cordillera pa rin ang kanilang tracker teams pero mahirap
halughugin ang rehiyon dahil kabundukan ito at napapalibutan ng mga puno. Susunod! Dito po! Sino itong aktor na, nakapagpatayo raw ng 50 million pesos na halaga ng bahay sa tuktok ng isang bundok sa Cebu? Ano? Aba, sana oil. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 7:36. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Din ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagtitipon ng mga global industry leaders sa ICE Barcelona sa Spain ang kahalagahan ng mahigpit at epektibong pagpapatupad ng regulasyon upang mapanatili ang paglago ng online gaming sector. Sinabi po ni PAGCOR Chairman Altenco na dahil sa mabilis na paglawak ng digital gaming, nagbago ang takbo ng industriya at lumitaw ang mga kakulangan sa umiiral na regulasyon. Yun. The greatest threat to both regulators and licensed operators is not higher standards, sinabi ni Tenco. Ano daw? Sa harap ng mga international regulators, policymakers at industry stakeholders, it is, pansinin ninyo, it is the continued presence of illegal and unregulated actors that undermines trust and distorts competition. Kaya binanggit po ni Chairman ang isinasagawang regulatory reset ng Pilipinas bilang tugon sa mga umuusbong na panganib ng industriya gaya ng pagtanggal o pagbabawal ng pogo sa bansa na ipinatupad bago matapos ang 2024, makaraan itong may ugnay sa mga krimen gaya ng fraud at money laundering. Pangunahing balita! Oy, sa mga nagkakaedar dyan pero gusto pa rin yung medyo nakabantay pa rin sa kanilang timbang, di ba, kumpatsero? Maraming ganyan. Talaga, napakaraming ganyan. Hindi lang dahil sa kagandahan, kapugian o kaya yung bang physical, yung panlabas na kaanyuan ng pinag-uusapan, kundi kalusugan mismo ang nakataya dyan. Tama ka dyan, kumbatsero, kasi kapag sobra sa timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease at kahit arthritis. Pag nagkasakit ka, apektado rin ang pamilya. Kaya ngayon pa lang ay simulan na po natin ang proactive health management, maglaan ng oras sa exercise at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N+ Gold. Ito pong N+ Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lang bawat baso pero puno ng protina,
healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng katawan. Kaya kung may senior kang magulang o kaya ikaw mismo gustong kontrolin ng timbang, abay, ang gawin may magtimpla na ng N Plus Gold. Isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Yan po ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung Magandang morning kay Ninong Dong Tolentino. Ay, Kuya Ninong Aris Dong. Ramos. Wala ba tayo dyan? Kumusta ba yung mga chicharon dyan sa Santa Maria, Bulacan? Engineer John Paulo Chan. Ay, wag niyong masyadong binibigyan si Kong Ador Plato at baka tumaas naman ang presyon. Kong Ador, Ma'am Girlie. Magandang morning. Ay, Ninong. Ninong. Colonel General James Brillantes. Magandang morning. Magandang morning din kay Kuyang RV. Kuya RV Victorino, ay nakita mo ba yung tinapa? Nagpadala sa'yo ng tinapa si Sa Engineer kanila RV, baling Victorino, sa kanila ba galing? Ng Bataan. Tingnan mo nga naman Siyempre, at RJ, Kuyang RJ Panaligan ng Nueva Ecija, magandang morning. Edniel Parosa. Birthday mo pala. Birthday leave ba? Naka-birthday leave pala si Edniel. May ganun pala tayo. Meron pala tayong ganun. Hindi namin leave. alam. Mother, ba't di mo sinasabi sa amin? So pwede pa ako maningil. Maniningil nga ako dahil nag-birthday ako eh. Hindi ba nag-birthday ka ng July? Kaya nga eh. Hindi naman ako umalis. Maningil tayo. Edniel Parosa, happy birthday. At siyempre, yung belated happy birthday kay Boss Jomay Paroco. Ayan, Boss Jomay. Boss Jomay, wala ba tayong libreng commercial dyan? Commercial na libre. Ay, kita mo naman, ganda ng ngiti. Kuya Chito Paz, magandang morning. Sino ba itong aktor na ito? Napakaswerte naman. At saan kaya galing? Sa 50 million pesos na halaga ng bahay. What? Mansion na ito, ano? Ay, pinaghirapan naman siguro. Siguro naman. Sa tuktok ng isang bundok. Hindi ba bawal yan? Yan sa Cebu. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katumying at Jerry. Ang bongga naman ng aktor na ito, mukhang magagamit na naman. Ito yung twist dito. Mukhang magagamit na naman yung bahay na ipinatayo niya sa isang tuktok ng bundok na worth 50 million pesos. Wow. Yung pagkakagawa ng bahay ay hindi naman malamansyon. Kung hindi, malaki ang espasyo, pero medyo may kaliitan ng bahay. Maliit ang bahay. Magkaganda-ganda. Nasa tuktok ito. Materiales puertes siguro, kaya ganun kamahal. Oo, tapos yung kanya... Gano'ng kalaki, Tita Morley? Malaki. Yung property, yung lupa. Malaking property. Kasi kung ngayon kapag ganun ka nasa taas pa, ang hirap kayang magdala ng materyales dyan kung nasa bundok. Pero kung hindi naman, naliliitan, si Morley, naliliitan. So hindi siya ganun kalakihan para kay Mama Morley. Hindi lang elegant siguro yung finish na yan. Hindi lang elegant, napaka-elegant. Baka ang mga gamit yan galing sa Italia. Baka. Para mga ganyan. Tapos yung kanyang bahay, napapagitnaan ng dalawang napakalaking puno. Ganong kaganda. At ito ay itinayo yung puno dati na nasa gitna, yung tatlo yan eh. Tinanggal yung puno sa gitna. Malay ko. Tinatanong din niya ni Engineer Mar Punsalan. Si Engineer Mar Punsalan, iba naman ang tinatanong. Sino daw tong yung ang pinatulan ni Chahin? Totoo ba yan, Tita Morley? Nabalitaan mo yun? Yung pinatulan ni aktor, ang gino-jerps niya ng aktor ay Chahin niya. Ibang kwento nga. Ibang kwento nga. Pinaalala lang sa akin itong si Engineer Mar Punsalan eh. Kala ko ang nagpaalala sa'yo si Elisa Ludar. Ito na ngayon. Yan. Yung twist. Mukhang
magagamit na naman yung bahay. Dahil si aktor, ang dati niyang jowa, Na taga Cebu din? Taga Cebu? taga Cebu din. Kuya Boy Fabian. Parang Ate alam ko Lani. na. Tapos, kamakailan lang, ang sweet nila, ang kanilang drama, magkasama sila sa isang park. Baka naman may anak sila. Meron. Ano ka ba? Ano ba? Baka ang tawag dyan, partner, ang tawag dyan, co-parenting. Co-parenting. Ganun lang naman yun. Baka naman co-parenting lang yan. Maliban na lang kung talagang magkakabalikan pa ba? Yun, dapat talaga, anchor na lang kayo. Wag nang kumanta. Ingat! Hi, hello kay Mami Sherry Ramirez. Ay, Mami Sherry. Ay, Ate Gigi Imperio, Kuya Obet, ito ay madali lang hulaan dahil ingat, ayun, ingat. Kaselo Lagmay. Mami, at syempre, hi kay Engineer John Mercado. John Mercado. Kay John, tama. Yan ang ating busy. Yun na napatama na lang ako. Bagong gising. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang iyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero yung kung tama yung hula natin kumbatsero, itong aktor na to. Kuyang Els Bartolome. Kung talaga to, paldo to. Paldo. Marami, nung araw pa lang, nung nakakabidahan ko pa lang doon nung araw sa ABS. Tsaka medyo maingat, maayos din pag humawak ng pera. Magaling daw to. Magaling ang kanyang financial management. Hindi bulastog, hindi gastador. Ayos. Kabayan. Ingat. Wala ba tayong gamot pang tarangkaso dyan? Hindi pa natin nahulaan. Ewan ko na lang Kuya Romel City, nahulaan niyo ba? Kuya Romel City. Jomel Gonzaga. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Tingnan mo naman yan, Kuyang Romel Sitin, ha? Batay sa resulta po ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Sa halagang 1,528,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tigo REV LE. Kaya Kuyang Joel Sarignaya, mag-upgrade ka na. Talaga. Meron daw ginagawang drainage dyan sa Tayuman, nakatiwangwang, iniwan. Inirereklamo ng mga residente at motorista. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Terry Anthony, perwisyo ngayon sa mga residente at motorista ang di pa tapos na ginagawang drainage na sa bahagi ng Tayuman mula Dagupan Street hanggang Juan Luna sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga residente, halos isang taon nang umanong ginagawa ang proyekto, ngunit hindi pa rin ito natatapos. Wala rin namanong nakapaskil na impormasyon kung sino ang kontratista ng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH
reklamo pa ng mga residente, may ilan na walang inilagay na barrier sa paligid na drainage. Kaya delikado ito, lalo na sa mga naglalakad, sa mga estudyante at sa mga motorista. Sinabi naman ng ilang driver na nagdudulot ito ng mabigat na trapiko, dadali ng trapiko dahil sa napipilitan ng mga sakyan na ubukas sa bukas na drainage at mga debris sa kalsada. Nanawagan ang mga apektadong residente kay DPW Secretary Vince Tison at lokal na pamahalaan na agaran tapusin ang ginagawang drainage upang maiwasan ang aksidente at maibsan ang trapiko sa lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. 7:55 ang ating oras. Paringhat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, Ma'am Sheila Marie Ilagan. Si Ma'am Sheila Marie Ilagan pala ay birthday ngayon. Siya may bahay, ang Commander-in-Chief ni retired Police Major General William Ilagan na ngayon ay nandiyan sa San Miguel Security Council kasama ni General Charles Calima at saka ni Gerald James Brillante. Magandang morning din kay RSA, Ninong RSA. Ay, Ninong RSA. Magandang morning. Kumusta na ba yung airport dyan sa Bulacan? Mukhang full blast na daw. Magbabakbakan na raw ngayon para in 2 years magamit na. Matindi. Talaga lapagan ng aeroplano. Sana matapos na rin tong MRT-7 kumbachero, yung kahit na yung binabanggit ni Secretary Banoy Lopez na ano tawag doon, yung partial operability. Partial operability, kahit na mula lang dyan sa may Trinoma. Ito lang, hanggang dyan sa may Batasan, pwede na. Hanggang Fairview. Yan dyan lang sa may bungad ng Fairview. Pwede na yan. Pwede na yan. Matikman lang. Yung lugar na talagang sobrang traffic. Ngayon, gaya ho ng sinasabi namin kanina, napakasarap maglakad, lalo na sa ngayon. Alam nyo bang sa Baguio, 11 degrees. Ayan. Basco Batanes, 15.8. Sarap. Tanay Rizal, yun, ito dyan sa Marilake, 17.2. Malay-Balay Bukidnon, 18 degrees. Dyan sa may San Ildefonso, Bulacan. Ayan. Ang sarap maglakad-lakad dyan. 18.6 degrees Celsius. Sino mo na, Doon sa Tugigaraw, Cagayan. Ang sarap maglakad. Sa Baler, Aurora, 19.5 degrees saka sa Kasiguran. Kaya pala gustong-gustong umuwi nito si Ninong Dong ngayon eh. Tingnan mo na. Dito sa Metro Manila, kahapon ilan? 22 kamo? 22 nung gabi. Sarap maglakad-lakad. Medyo bumubuga pa ng konti yung hangin. Masarap may kayakap dyan. Kausapin na nga natin si RSA para itayo na yung elevated walkway sa EDSA para maglakad na lang tayo dyan. Baka pwedeng ikaw na lang. Pero baka RSA, yun namang mga negosyante natin, baka gusto nyong medyo bad news naman ng konti. Sinabi po ni ka-message ko lang ngayon si BIR Commissioner Charlie Mendoza na mukhang ibabalik na yung LOA. Nako po, ayan na. Yung letter of authority. Pero mas refined daw po ito. Hindi daw po pwedeng abusuhin ng mga dating mga loko-loko dyan sa BIR. May body cam na ba? Lagyan na natin ng body cam yan. Mas maganda, lagyan ng body cam yung mga examiner. Yung mga inspector ninyo. Ayan, para magkaintindihan. Huwag niyong bubuting-tingin ha. Baka buting-tingin yung body cam. Ayan. Body cam. Yan. Shake. Body cam. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na